Ang nag-iisang Di Manwa, Tagalog Recap. Matapos mapatay ang marami sa mga pirata, ang mga natitira ay sabay-sabay na tumingin kay Turan, puno ng galit ang kanilang mga mukha. Habang mabilis na kumakalat ang takot sa kanilang hanay, isang lalaki ang humakbang pasulong at sumigaw sa iba. Tinawag silang mga inutil at sinabing huwag silang matakot, dahil kung hindi nila papatayin ang binata, sila ang mamamatay. Pagkarinig sa kanyang mga salita, halos agad naglaho ang pag-aalinlangan ng mga pirata. Dahil sa desperasyon, sabay-sabay silang sumugod. Itinaas ang kanilang mga armas at mabilis na umatake kay Turan sa isang koordinadong paglusob. Nanatiling kalmado si Turan habang malamig at walang emosyon niyang pinagmamasdan ang lahat, na para bang wala ni isa sa mga yon ang tunay na nakakaabala sa kanya. Sa mismong sandaling yon, isang manipis na hibla ng tubig ang biglang sumirit mula sa dagat at humarurot patungo sa kanya. Bago pa man makarating ang mga pirata, ang tubig ay umabot na sa kamay ni Turan at agad nag-anyong isang blade ng yelo. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Turan at iwinasiwas ang kanyang sandata, na sa isang maayos at mabilis na galaw ay nakapatay ng ilang pirata. Nang makita yon, may isang boses mula sa likuran ang sumigaw na huwag silang tumigil at tapusin na siya roon mismo, dahilan upang may ilan pang piratang sumugod para umatake. Agad namang hinarang ni Turan ang paparating na atake nang may napakatinding katumpakan. Sa isang makinis na galaw, pinalipad niya ang kanilang mga espada sa ere at pinatay ang dalawang pirata sa isang iglap. Isa pang lalaki ang nagtangkang umatake ng palihim, ngunit mabilis din siyang napatay ni Turan. Gayunpaman, marami pa ring pirata ang nakapaligid sa kanya, at napansin niyang hindi rin ganap na madali ang harapin silang lahat ng sabay-sabay. Dahil doon, pinakawalan ni Turan ang isang napakalakas na pag-atake diretso sa unahan, at sa lakas nito, maraming pirata ang nabura sa isang mapaminsalang hampas. Habang bumabagsak ang kanilang mga katawan, kakaibang mga kristal ng yelo ang nagsimulang tumubo mula sa kanilang mga sugat at mabilis na kumalat sa kubyerta. Bigla namang, sa gitna ng kaguluhan, may isang piratang nakalapit mula sa likuran at mahigpit na niyakap si Turan upang pigilan siya. Habang pilit pinipigilan ng wizard, inilabas nito ang kutsilyo at paulit-ulit na sinaksak si Turan sa leeg. Sumigaw ang lalaki sa iba na hawak na niya ito at inutusang magmadali silang patayin na siya, dahilan upang dalawa pang pirata ang sumugod habang mahigpit na hawak ang kanilang mga armas. Nanatiling hawak si Turan mula sa likuran, ngunit dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa lalaking pumipigil sa kanya, mga matang malamig, matindi, at nakakatakot. Doon nila natuklasan na walang epekto ang mga atake ng pirata sa kanya, at hindi makapaniwala ang mga tripulante na kahit buong lakas na nilang tinatarakan siya, hindi man lang nababaon ang mga blade sa kanyang balat. Sa mismong sandaling yon, kumilos si Turan na parang kidlat, pinatay hindi lang ang lalaking nakahawak sa kanya mula sa likod kundi pati na rin ang dalawang piratang sumusugod mula sa harapan. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya wala ni isa sa kanila ang nakasabay sa kanyang galaw, matalim, eksakto, at imposibleng sundan ng mata. Habang nagpapatuloy ang labanan, isa-isa pang pinabagsak ni Turan ang mga pirata nang hindi man lang nawawala ang ritmo ng kanyang pagkilos. Tumalsik ang dugo sa buong katawan niya, tinatakpan siya mula ulo hanggang paa, ngunit sa halip na magmukha siyang marumi, lalo lamang siyang naging nakakatakot at malamig tingnan. Ang presensyang dala niya ay halos tila hindi kayang lapitan ng kahit sino. Hindi nagtagal, wala nang natirang buhay na pirata at ni isa ay hindi na nakatayo. Mula sa katawan ni Turan ay kumalat ang napakabigat na killing intent na sapat para manginig ang sinumang nasa paligid. Maya-maya, nagsimulang maghagis ng mga lubid ang mga mandaragat mula sa kabilang barko upang makatawid sila. Pagkatapos noon, lumapit ang kapitan kasama ang kanyang tripulante upang tingnan ang nangyari. Sa kalahating biro ngunit halatang humahanga na tono, tinanong niya si Turan kung sideline ba nito ang pagiging tagalinis, dahil kung ganito nito kalinis inayos ang lahat. Wala nang matitirang trabaho para sa tripulante. Idineklara niyang tunay na kahanga-hanga ang ipinakita nito at sumigaw ng, "Mabuhay ang wizard!" Pagkarinig noon, sabay-sabay ding nagsigawan ang mga tripulante ng parehong salita, puno ng paghanga at pananabik ang kanilang mga boses. Pagkatapos, isang miyembro ng tripulante ang lumapit kay Turan at magalang na iminungkahing magpatingin muna siya sa manggagamot.
Kalmadong sumagot si Turan na hindi kailangang mag-alala dahil wala siyang kahit anong sugat. At ipinaliwanag na ang lahat ng dugong bumabalot sa kanya ay pag-aari ng mga pirata. Makalipas ang ilang sandali, lumapit muli ang kapitan dala ang ulat, sinasabing hinalughog na nila ang bawat sulok ng barko ng mga kalaban. Ibinunyag niyang ang barkong yun ay isang merchant vessel na nawala sa Abacha ilang taon na ang nakalipas. Mukhang sinakop ito ng mga pirata, muling pininturahan, at sila mismo ang gumamit dito, isang bagay na karaniwan na raw gawin ng mga hamak na tulad nila. Pagkatapos ay tinanong niya si Turan kung ano ang plano nitong gawin, dahil mag-isa nitong natapos ang labanan kaya ang pagmamay-ari ng barko ay ganap ng mapapa sa kanya. Binati pa niya si Turan sa pagiging bagong may-ari ng isang barko. Ngunit kahit matapos marinig yon, walang gaanong reaksyon si Turan at hindi siya mukhang nasasabik sa ideya ng biglaang pagkakaroon ng sariling barko. Sa halip, tinignan lamang niya ang kapitan at tinanong kung ano ba ang karaniwang ginagawa sa ganitong sitwasyon. Dahilan para isa-isahin ng kapitan ang iba't ibang paraan kung paano niya maaaring asikasuhin ang bagay na iyon. Iminungkahi ng kapitan na maaari raw ibalik ni Turan ang barko sa Abacha at sabihin sa orihinal na may-ari na natagpuan niya ito kapalit ng gantimpala, ngunit binalaan niya itong aabuti ng 1 o 2 buwan dahil sa papeles at mga burokrata. Binanggit din niya na isa pang paraan ay dalhin ito sa Emerald Desert at ibenta roon, ngunit sa tingin niya ay pinakamainam na ibenta na lamang ito sa Northern Sea Islands habang nasa daan. Ipinaliwanag niyang laging desperado ang lugar na yun para sa mga barko, at ang patakaran ay ibenta ito sa may pinakamatinding pangangailangan upang makuha ang pinakamataas na presyo. Gayunpaman, sinabi rin niyang para mapatakbo ang ganoong kalaking barko, kakailanganin nilang gamitin ang marami sa kanyang mga tripulante, at naisip ni Turan na hindi naman niya kayang patakbuhin mag-isa ang barkong yun. Kaya sinabi niya sa kapitan na kung gagamit ito ng tao, nararapat lamang na bayaran ang mga yon. Nang marinig yun, natawa ang kapitan, halatang natutuwa dahil mabilis makaintindi si Turan. Iminungkahi niyang bilang kabayaran sa serbisyo ng kanyang mga tauhan, maaari silang bigyan ni Turan ng 10% ng kikitain. Nanatiling kalmado si Turan at diretsahan itong nagbigay ng kontraalok, hinihiling sa kapitan na siya na ang bahala sa lahat hanggang sa pagbibenta kapalit ng 20%. Lalong lumawak ang ngiti ng kapitan nang marinig yun at agad itong pumayag. Nangangakong gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon upang makakuha sila ng napakagandang presyo. Ngunit kasunod mismo ng sinabi ng kapitan, biglang may tripulanteng tumakbo papasok at malakas na binuksan ang pinto habang sumisigaw na may sirena raw. Nabigla ang kapitan at mabilis na tumayo, gulat na nagtatanong kung inaatake na ba sila ng mga sirena. Agad namang nilinaw ng lalaki na hindi yun ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag na may sirenang bihag ang mga pirata sa ilalim ng kubyerta. Nagulat pareho sina Turan at ang kapitan sa balitang yun kaya agad silang nagtungo roon upang makita ito mismo. Samantala, abala pa rin ang mga tripulante sa paglilinis ng barko at pag-aayos ng mga bakas ng labanan. Lumapit ang isang matandang mandaragat at pinangunahan ang kapitan pababa sa lower deck. Habang naglalakad, nagtanong ang kapitan kung may mahalagang panauhin ba sa barko, ngunit sumagot ang matanda na hindi pa siya pumapasok dahil ngayon lang niya natanggap ang ulat. Lumingon ang kapitan kay Turan na may mapanuksong ngiti at tinanong kung gusto rin itong makita ang mahalagang panauhin, at pumayag naman si Turan na sumama. Habang pababa sila sa lower deck, nagtanong si Turan ng praktikal kung mataas ba ang halaga ng mga sirena kapag ibinenta. Sa magaspang na tono, sumagot ang kapitan na kung magandang babaeng sirena iyon, siguradong mababaliw rito ang mayayamang Panginoon sa mainland. Ipinaliwanag niyang wala nang ibang problema sa buhay ang mga lalaking iyon kundi kung paano gastusin ang kanilang pera. At hinding-hindi sila nagsasawa sa mga misteryosong bagay. Hindi nagtagal, narating nila ang pintong papunta sa cargo hold ng barko at pumasok sa loob. Ngunit ang bumungad sa kanila ay malayong-malayo sa inaasahan nila. May isang maliit na nilalang na mukhang bata, isang batang merman, na nakagapos sa mga lubid habang nakaupo sa sahig. Pagkakita rito, napabuntong hininga ang kapitan at nagsalita sa bigong tono, sinasabing sayang dahil lalaki pala ang bihag. Binanggit niyang halos wala itong halaga dahil walang interes ang mayayamang Panginoon sa mga lalaking sirena. At wala raw itong silbi maliban na lang kung isa itong maalamat na maharlika na kayang magbagong anyo bilang isda. Nang marinig yun, agad na sumagot ang batang merman ng may galit at yabang,
Nagtatanong kung paano nila nagawang tawagin siyang lalaki lamang at ipinahayag na siya si Armani, ang ika-47 prinsipe ng North Estadale. Iginiit niyang magpakita ng respeto ang mabababang tao sa lupa. Tinanong ni Turan kung totoo bang sinasabi ng bata na isa siyang prinsipe, habang inoobserbahan naman siya ng kapitan at sinabing baka nagbabluff lamang ito dahil iniisip nitong yun lang ang paraan para hindi siya patayin at maibenta pa rin. Tinanong ng kapitan ang prinsipe ng sirena kung kaya ba nitong magbagong anyo bilang isda, at agad namang sumagot si Armani na hindi niya kaya. Nang tanungin kung bakit, pasigaw na sumagot si Armani na nakagapos siya at wala sa tubig, at ipinaliwanag niyang kailangan niyang makapasok sa dagat habang nasa perpektong kondisyon upang makapagbago ng anyo. Lumingon ang kapitan kay Turan at pabulong na sinabing naglalaro lamang ng isip ang bata para makatakas, saka tinanong kung ano ang gusto nitong gawin. Dahan-dahang lumapit si Turan at nagtanong kung totoo bang madalas kumain ng tao ang mga sirena, at kinumpirma iyon ng kapitan. Pagkarinig noon, walang pag-aalinlangang sinabi ni Turan na papatayin niya ito, dahil kung wala rin naman itong halaga, mas mabuti pang ganoon na lang ang gawin. Idinagdag niyang malaking jackpot sana kung totoo ang sinasabi nito, pero kung paniniwalaan nila ito at pakakawalan lamang para makatakas, magmumukha lang silang mga tanga. Muling nagsimulang kumalat mula kay Turan ang madilim at napakabigat na killing intent habang lalong bumibigat ang paligid. Kasabay ng dahan-dahan niyang pag-abot ng kumikislap niyang kamay kay Armani. Nang makita yon, nataranta si Armani at pasigaw na pinatigil siya. Nagtatanong kung paano siya nangangahas gawin yun, ngunit habang papalapit ang kamay ni Turan, nagsimulang manginig ang kanyang boses. Dali-dali niyang idinagdag na ni minsan sa buong buhay niya ay wala siyang kinain ni binalak kainin na tao. Tumingin siya sa malamig na mga mata ni Turan at nakita niyang wala itong kahit katiting na pag-aalinlangan. Tuluyan siyang nilamon ng takot at desperadong sumigaw na kung palalayain siya ni Turan, bibigyan niya ito ng kayamanan. Dahilan para bahagyang mapahinto si Turan nang marinig ang salitang yon. Mabilis na tumango si Armani at nangakong ibibigay niya ang mga naiwan ng mga Diyos ng Freya na sinasamba ng mga tao. Pagkatapos noon, lumipat ang tagpo sa isang daungan kung saan nakababa na ang lahat mula sa barko. Abala ang mga mandaragat sa pag-uusap tungkol sa wakas ay makakainom na sila ng maayos ngayong araw. Sa gitna nito, lumapit ang kapitan kay Turan at tinanong kung nakapagdesisyon na ba siya. Sumagot si Turan na sa kabutihang palad ay hindi naman daw gaanong kalayo mula roon ang lokasyon, kaya pupunta siya roon at babalik din bago mag-umaga. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa gabi sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan. Nasa isang maliit na bangka si Turan kasama si Armani na nakagapos pa rin ng mga kadena. Naiinis na tinanong ni Armani kung para saan pa ang mga kadena at kung iniisip ba ni Turan na tatakas siya. Habang ipinipilit niyang bilang isang prinsipe ay tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Hindi sumagot si Turan, at ang katahimikang yun ay lalo lamang nagpakaba kay Armani kaya muli siyang nagtanong kung totoong palalayain siya ni Turan kapag nandoon nga talaga ang kayamanan. Simpleng oo lamang ang isinagot ni Turan. Sinabi ni Armani na huwag siyang sisihin kung madismaya siya kapag nakita niya yun, dahil kahanga-hanga lang naman daw yun ayon sa pamantayan ng mga tao sa lupa. Sinabi ni Turan na naiintindihan niya at pangunahan na lamang siya. Pagkatapos noon, diretso nang sumisid si Turan sa tubig upang hanapin ang kayamanan. Patuloy siyang lumalalim hanggang sa may kakaibang bagay na lumitaw sa kanyang harapan. Nakakita siya ng sinaunang mga guho at mga rebultong kahawig ng mga napakalaking nilalang na parang ahas. Ilang sandali bago yon, nakaalis na sina Turan at Armani sakay ng isang maliit na bangka, tahimik na naglalayag sa malawak na dagat. Habang marahang inuugan ng mga alon ng bangka, casual na nagsalita si Armani, "Huwag mo akong sisihin kung madismaya ka kapag nakita mo yon, dahil kayamanan yon ng Freyan. Kahanga-hanga lang naman yun ayon sa pamantayan ninyong mga tao sa lupa." Pagkatapos niyang sabihin yon, tumingin siya sa malayong karagatan sa kanilang harapan. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan ding iminulat ni Turan ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan. Sa malayo, itinuro ni Armani ang isang bagay na tila maliit na isla na nakausli mula sa tubig. "Diyan mo makikita," kumpiyansa nitong sabi. Bahagyang tumango si Turan nang marinig yon. "Sige, magpapatuloy tayo sa direksyong yon." Pagkasabi niya nito, ibinaba niya ang kanyang kamay sa tubig dagat.
Sa sandaling dumikit ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng dagat, agad niyang inactivate ang kanyang search magic gamit mismo ang tubig. Kalmado niyang binulong, "Target, Merfolk." Kasabay nito, naging malinaw sa kanyang pandama ang napakaraming maliliit na nilalang na lumalangoy sa ilalim ng dagat. Dumaan ang mga grupo ng isda sa agos habang mas malalaking nilalang dagat naman ang mabagal na gumagalaw sa kailaliman. Matapos niyang siyasatin ang paligid sandali, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at tahimik na naisip, buti na lang at hindi niya ako dinala sa isang pugad ng mga merfolk. Hindi nagtagal, narating din nilang dalawa ang isla. Itinigil nila ang maliit na bangka malapit sa pampang at bumaba bago nagpatuloy paloob ng isla. Sa loob, si Armani ang nauunang naglalakad habang kinakabahang tumitingin sa paligid, pilit inaalala ang eksaktong lokasyon. Dito yun, hindi, dito talaga banda. Sigurado ako, malinaw kong natatandaan. Pagkaraan ng kaunting paglalakad, biglang sumigaw si Armani, "Nahanap ko na." Nandoon, tingnan mo. Agad namang tumingin si Turan sa unahan. Sa harap nila ay may maliit na lawa na nakatago sa gitna ng isla. Maingat itong pinagmasdan ni Turan bago nagtanong, "Hindi naman ganoon kalalim, tama?" Mabilis na sumagot si Armani, "Oo, mga 300 metro lang." Nang marinig yun, tumingin si Turan kay Armani nang may lubos na hindi makapaniwala, na para bang hindi niya matanggap ang narinig niya. Kitang-kita sa ekspresyon niya ang ibig sabihin na, seryoso ba siyang lang, ang 300 metro? Makalipas ang ilang sandali, biglang ipinakitang muli si Armani na mahigpit na nakagapos ng maraming lubid. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, agad siyang nagpumiglas at galit na sumigaw, "Ano bang ginagawa mo? Pakawalan mo ako, tinatali mo na naman ba ako? Ginagawa mo ba ito dahil iniisip mong tatakas ako? Kapag namatay ka riyan sa ilalim, magugutom lang ako hanggang mamatay." Ngunit binaliwala ni Turan ang lahat ng reklamo nito at ni hindi man lang nagpakita ng reaksyon. Kalmado lamang siyang sumagot, "Kung ganoon, mas mabuting umasa kang hindi mangyari yon." Pagkatapos sabihin yon, hinubad ni Turan ang kanyang mga damit at basta na lamang itinapon sa gilid bago naghanda na sumisid sa tubig. Bago siya tuluyang lumubog, muli niyang tinignan si Armani at napabuntong hininga. Sa sumunod na sandali, tuluyan ang naglaho si Turan sa ilalim ng lawa. Sa kailaliman ng tubig, patuloy siyang lumulubog pababa sa dilim habang tahimik na iniisip, "Tingnan nga natin kung ano talaga ang nakatago rito." Habang lalo siyang lumalalim, parami ng parami ang sinaunang estrukturang bato na lumilitaw sa paligid niya. Sa ilalim ng tubig, napakatanda ng mga guho ngunit kakaibang engrande rin, dahilan para magmukhang misteryoso at tila matagal nang inabandona ang buong lugar. Bigla namang napako ang kanyang tingin sa isang napakalaking ahas na nakapulupot sa dambuhalang batong anyo. Nakakatakot pa lamang tingnan ang nilalang, pero nang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin sa tuktok ng ulo nito, may mas nakakagulat pa siyang nakita. Sa ibabaw nito ay may isang estatwang hugis tao. Nang makita yon ng malinaw ni Turan, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa wakas, nahanap ko rin, bulong niya sa isip. Napakaganda at halos hindi makatotohanan ang itsura ng estatwa. Sa loob ng ilang sandali, tuluyan siyang nabighani rito. Hindi niya namalayang bahagya niyang nabuka ang kanyang bibig sa pagkamangha. Ngunit nang mapagtanto niya ang muntik na niyang pagkakamali, agad niyang ipinikit ang kanyang bibig at naalalang nasa ilalim pa rin siya ng tubig. Kasabay niyon, agad siyang kumilos at mabilis na sumugod papunta sa estatwa. Habang maingat niyang inoobserbahan ang paligid sa ilalim ng lawa, hindi maalis ang kanyang tingin sa anyong taong estatwa sa harapan niya. Habang mas matagal niya itong tinititigan, mas lalo itong nagiging kakaiba. Hindi ito mukhang ordinaryong estatwa. Sa katunayan, napakamakatotohanan nito na para bang isang tunay na tao ang nakatayo roon, nagyelong tila huminto ang oras sa ilalim ng tubig sa loob ng napakaraming taon, at mas nakakagulat pa, totoong katawan nga iyon ng tao. Hindi napigilan ni Turan ang kanyang pagkabigla. Sa isip niya ay nasabi niya, "Isa ba talaga itong Freyan?" Buo pa rin ang katawan at hindi man lang naging wraith. Halos imposibleng paniwalaan ang kondisyon ng katawan. Sa kabila ng napakahabang panahon, hindi ito nabulok ni naging isang halimaw na undead. Nanatili itong perpektong napreserba, na para bang natutulog lamang sa ilalim ng tubig sa lahat ng panahong yon. Pagkatapos, malapit sa baywang ng katawan, may napansin si Tura na mahinang kumikinang sa dilim.
Kahawig ito ng isang compass at naglalabas ng misteryosong gininto ang liwanag. Agad nitong nakuha ang kanyang atensyon, at napagtanto niyang malamang ito ang kayamanang binabanggit ni Armani mula pa sa simula. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay umahon si Turan mula sa tubig at muling umakyat sa dalampasigan. Nang makita ni Armani na buhay siyang nakabalik, agad itong nagsimulang sumigaw sa karaniwan nitong malakas na boses, "Nahanap mo ba?" Kalmado lamang na sumagot si Turan ng oo, habang tahimik na nakatingin sa kanya. Sa mismong sandaling yon, nagsimulang magtipon ng tubig mula sa iba't ibang direksyon sa paligid ng katawan ni Armani. Habang nangyayari yon, tahimik na naisip ni Turan, tulad nga ng inaasahan ko, kaya nitong maramdaman ang life force at internal energy. Wala nang ibang sinabi si Turan at iniunat lamang ang kanyang kamay bago gamitin ang kanyang telekinetic ability. Sa isang iglap, marahas na napunit at tumalsik palayo ang lahat ng lubid at kedenang nakagapos kay Armani na parabang wala lamang yon. Nang makita yon, tuluyang nabigla si Armani. Hindi makapaniwalang nakatitig kay Turan, sinabi niya, "Hindi ko inakalang pakakawalan mo ako ng ganoon kadali. Akala ko kukunin mo lang ito at ibebenta mo ulit ako." Narinig yun ni Turan at kalmadong sumagot habang nananatili ang kanyang karaniwang walang emosyon na ekspresyon, "Nangako ako. Ibinabalik ko ang anumang natatanggap ko. Dahil ginabayan mo ako nang hindi ako niloloko, tinutupad ko lang ang salita ko." Nang marinig yun ni Armani, agad na lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Halatang tunay ang kanyang pasasalamat habang masigla niyang sinabi, "Salamat. Mabait kang demonyo. Kapag nagkaroon kami ng digmaan laban sa mga tao balang araw, sasabihin ko sa ama ko na huwag kang galawin." Ngunit para kay Turan, tila biro lamang ang mga salitang yon. Habang mahinahong isinusuot muli ang kanyang mga damit, casual lamang niyang sinagot, "Tigilan mo nga ang kalokohan." Pagkatapos noon, hindi na muling sumagot si Armani. Sa halip, tahimik lamang siyang lumapit sa tubig nang walang ibang salita. Nang makalapit siya sa dagat, biglang nagsimulang magbago ang kanyang katawan, at sa unang pagkakataon, nakita ni Turan ang anyong lubos na naiiba sa kanyang hitsurang tao. Nagbagong anyo si Armani sa kanyang tunay na porma bilang isang tunay na nilalang ng dagat. Nang makita yun mismo ng kanyang mga mata, tahimik na sinabi ni Turan, mukhang hindi nga siya nagsisinungaling na isa siyang royalty. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kinaumagahan sa barkong nakadaong malapit sa isla. Ngunit malayo sa payapa ang sitwasyon doon. Ilang tripulante ang makikitang malubhang sugatan, ang kanilang mga likod ay puno ng malalalim na latay at sugat. Ang ilan ay halos hindi na makatayo habang ang iba ay napapadaing sa sakit. Isang lalaki ang malakas na sumigaw, "Ang sakit nito. Bigyan niyo naman ako ng gamot." Kasabay nito, walang awang ipinagpapatuloy ng matandang lalaki ang pagdidisiplina sa mga tripulante. Nakatayo siya sa harap ng lahat habang sumisigaw, "Ngayon, ulitin niyong lahat ang sasabihin ko. Hindi tayo mahuhuli, at ang pagsuway ay katumbas ng kamatayan." Maya-maya, dumating si Turan sa barko at nilibot ng tingin ang brutal na eksenang nagaganap sa harapan niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa isa sa mga tripulante at nagtanong, "Anong nangyayari rito?" Mabilis na sumagot ang lalaki, Gising ka na pala." Pinaparusahan nila ang mga lalaking gabing-gabi nang gumapang pabalik kagabi. Hindi lang sila nahuli, nagwala pa sila sa tavern sa daungan. Iyan ang napapala nila sa pagmamaliit sa babala ng kapitan. Habang nakikinig si Turan sa paliwanag, tahimik niyang inoobserbahan ang mga taong nakapaligid sa kanya, nakatuon ang tingin niya sa internal energy na dumadaloy sa bawat isa. Karamihan sa mga tripulante ay may asul na enerhiyang dumadaloy sa kanilang katawan, ngunit may isang lalaking agad nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi tulad ng iba, kulay pula ang kumikislap na internal energy ng taong yon. Nang makita ang kakaibang pagkakaibang yon, agad na nagsimulang magsuri si Turan sa isip niya. Kapag sugatan sila, nakikita ko mismo ang unti-unting pagkawala ng kanilang life force. Pagkatapos mapagtanto yun, muli siyang nagtanong, "Nasaan ang kapitan?" Sumagot ang tripulante, "Bumaba siya sa isla." Sabi niya, maghahanap daw siya ng bibili sa barko. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan kasalukuyang may kausap ang kapitan. Mukhang nasa gitna siya ng pakikipag-usap sa isa pang lalaki nang biglang may dumating. Nang makita niya kung sino yon, agad niyang sinabi, "Nandito ka na pala, Turan." Kalmadong tumingin si Turan sa kanya at nagtanong,
Anong nangyari sa usapan? Tumango ang kapitan bago ipinakilala ang lalaking nasa tabi niya. Hayaan mong ipakilala ko muna siya. Ito si Captain Samuel, ang pumayag na bumili ng barko. Pagkatapos ay may bahagyang ngisi niyang idinagdag bilang biro, nawalan ako ng isang mata at nawalan naman siya ng isang kamay, kaya patas lang ang bilang. Agad namang lumapit si Captain Samuel at magalang na bumati kay Turan. Ikinagagalak kitang makilala. 1,000 Zahar gold coins na pagkasunduan natin na isang bagsakang bayad. Tahimik na nakinig si Turan bago sumagot, hindi masama, pero may isang problema. Sabay na tumingin sa kanya ang dalawang kapitan. Problema, kalmadong nagpaliwanag si Turan, mahirap magdala ng napakaraming gintong barya. Maaari bang magic tools o holy relics na katumbas ng halaga ang ipambayad? Nang marinig ang kahilingang yun, bahagyang umiling si Captain Samuel at sumagot, ang mga ganoong mahahalagang bagay ay hindi makikita sa lugar na ito. Kailangan mong pumunta sa Comad. Nang marinig ni Turan ang pangalang yon, mahina niya itong inulit, Comad? Tumango si Captain Samuel. Oh, iyon ang pangalawang syudad sa teritoryo ng Zahar. Ang House Dirmin na namumuno roon ay nagmula sa Tamer bloodline. Dapat kumuha ka ng disenteng halimaw doon dahil marami ka namang pera. Habang pinakikinggan ni Turan ang mga salitang yun, tahimik siyang napaisip, isang tamer. Siguradong magiging kapaki-pakinabang sa paglalakbay ang isang halimaw na nakakaunawa ng salita. Sa sandaling yun, hindi niya sinasadyang maalala ang isang taong nakilala niya noon, isang tao na may kabayong sumusunod sa bawat utos ng walang pag-aalinlangan, na parabang lubos nitong naiintindihan ang wika ng tao. Sandaling nanatili ang alaalang yun sa kanyang isipan habang iniisip niya ang mga posibilidad na naghihintay sa kanya sa Comad. Pagkatapos noon, lumipat muli ang eksena sa barko kung saan pansamantalang naging payapa na ang sitwasyon. Mas magaan na ang atmosfera sa pagitan ng mga tripulante, at ang ilan sa kanila ay nagbibiro pa. Ngayong wala na ang panganib mula sa mga pirata, tumawa ang isang tripulante at nagsabi, napakaswerte ng biyaheng ito. Ang mga pirata ay naging supot ng pera. Masiglang sumagot naman ang isa pang lalaki, hindi ba't dahil ito sa pagsisilbi natin sa isang inapo ng mga tao ng Diyos? Ngunit bago pa nila maipagpatuloy ang usapan, biglang umugong ang isang malakas na sigaw sa buong barko. May isang mandaragat na nakaturo sa unahan habang sumisigaw. May maiitim na ulap sa harap, bagyo yun. Lahat, maghanda. Nang marinig ang mga salitang yon, agad na kumilos ang buong tripulante. Dahil nasa gitna pa rin sila ng dagat, mabilis na kumalat ang tensyon habang nagmamadali silang paghandaan ang paparating na sakuna. Sa gitna ng kaguluhan, malakas na nag-uutos ang matandang lalaki sa lahat ng nasa paligid niya, bilisan ninyo, itali ang mga layag. Ilagay agad sa loob ang mga kargamento. Kung ayaw ninyong maging pagkain ng isda, ibigay ninyo ang lahat. Desperadong nagsimulang magtrabaho ang mga tripulante habang marahas na inuuga ang barko ng lumalakas na alon. Ngunit habang abala sila sa paghahanda laban sa bagyo, nawalan ng balanse ang mga lalaking may buhat na kayamanan dahil sa matinding pagyanig at pagtaas ng tubig. Ilan sa kanila ang nadulas at bumagsak sa kubyerta habang ang iba ay muntik ng matangay palabas ng barko. Ngunit bago pa tuluyang mangyari ang sakuna, may hindi kapanipaniwalang nangyari. Biglang huminto sa ere ang mga nahuhulog na lalaki, at saglit silang tila nawalan ng bigat bago dahan-dahang umangat muli, na parabang may di nakikitang puwersang sumalo sa kanila. Palihim na ginagamit ni Turan ang kanyang telekinetic ability upang iligtas silang lahat. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ligtas niyang ibinalik ang bawat isa sa barko. Matapos silang iligtas, kalmado niyang iniutos, pumasok kayo sa ibaba ng barko, bilisan ninyo. Pagkatapos, gamit pa rin ang parehong kakayahan. Madali niyang nailipat ang lahat ng kargamento at kayamanan papunta sa imbakan sa ibabang bahagi ng barko, at maging ang mga natitirang gawain ay mabilis ding natapos sa ilalim ng kanyang kontrol. Nang masiguro niyang maayos na ang lahat, itinaas ni Turan ang kanyang boses at nag-utos, lahat, umatras. Sa mismong sandaling yon, nagbanggaan sa paligid ng barko ang dambuhalang mga alon na tila matataas na pader ng tubig. Naging napakabangis ng dagat, halos parang isang tsunami na nilalamon ang lahat ng madaanan nito. Pagkatapos ay ipinakita ang lahat ng tripulante na nagtipon sa ibabang bahagi ng barko. Sinusuri nila ang kalagayan ng isa't isa habang pilit na sinusubukang mabuhay sa nagyayelong unos sa labas.
Maya-maya, pumasok si Turan sa silid at agad siyang tinignan ng mga tripulante ng may matinding pasasalamat. Salamat, taimtim nilang sabi dahil iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Kalmadong nagtanong si Turan, may nasaktan ba? Mabilis naman silang sumagot na maayos silang lahat. Ilang sandali pa, dumating din ang kapitan at taos-pusong nagsalita, salamat, Turan. Kung hindi natin naibaba ang mga layag, lumubog na sana tayo. Pagkatapos ay tinanong ni Turan ang iniisip ng lahat, makakayanan ba natin ang bagyong ito? Seryosong sumagot ang kapitan, kailangan nating magtiwala sa barko at sa timonero. Pero higit sa lahat, habang nagsasalita siya, sabay nilang tinignan ni Turan ang natitirang tripulante. Halatang matindi nang naaapektuhan ng lamig ang lahat. Nanginginig ng hindi mapigilan ang kanilang buong katawan dahil sa unos, nagyayelong hangin, at tubig dagat. Matapos silang pagmasdan sandali, inutusan ni Turan ang lahat na magtipon paikot sa kanya. Nang makita yon, nalito agad ang kapitan at nagtanong, magsisindi ka ba ng apoy sa makitid na barkong kahoy na ito? Delikado yon, ngunit sa mismong sumunod na segundo, kalmadong pinitik ni Turan ang kanyang mga daliri. Agad na lumitaw sa harap nila ang isang napakalaking bolang apoy. Sa halip na kumalat ng walang kontrol, nanatiling perpektong kontrolado ang mahiwagang apoy habang naglalabas ng banayad na init sa buong silid. Kumalat ang mainit na enerhiya sa bawat sulok at unti-unting itinaboy ang matinding lamig na halos sumira na sa mga tripulante. Namanghang nakatitig ang lahat habang masayang nagpapainit malapit sa mahiwagang apoy. Maging ang kapitan ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa naisip niya, hindi ako makapaniwalang may ganito kasopistikadong mahika. Habang patuloy siyang nakatitig kay Turan at sa mainit na liwanag na pumupuno sa barko, unti-unti niyang naunawaan ang kahulugan ng mga aral na paulit-ulit na sinasabi noon ng matatandang nakatatanda, sa buong buhay nila, ang mga tao ay maglilingkod sa mga wizard, at ang mga wizard naman ang mamumuno sa mga tao, ngunit aalagaan din sila.